39. Naiwan niya yung kanyang asawa na nasa Italy at ang kanyang anak ay 7 years old, nag-iisa sa bahay. Ngayon, pinuntahan ko siya noong Miyerkules kasi gusto kong makita yung sitwasyon. Kung sila ba ay open sa salita ng Diyos. Kasi yung tao na yon, si Sister Princess, ay nabahagian po natin ng mabuting balita. Napag-pray po natin siya at napatanggap sa Panginoon. Pinuntahan ko, sabi ko dun sa kapatid niya, Ate Beth, pwede ba akong mag-pray over sa inyo bukas? Sige po, Pastor. So sa makatuwid, pinuntahan natin siya at yung greatest purpose na binigay sa atin ng Panginoon to preach the good news of salvation ay naserve po nung Thursday night. At nagulat kami, sabi ng kanyang mga pamangkin ni Ate Princess, alam niyo po, sabi niya, kinakausap niya si Sister Giselle, first time lang po ako nakarinig ng gospel. Na-excite sila. Ibig sabihin, hindi po tayo pwede nandito lang sa loob. Ang salita po talaga ng Diyos na tinanggap natin, yun po talaga dapat ay buhay na nagbubulwak sa atin na hindi lang natin itatago sa baul. Ang kayamanan ng Diyos ay hindi tinatago sa baul, kundi pinapadami. Diba minsan meron tayong naririnig na kwento sa Bible, pinagkatiwalaan kita ng isang ginto. Di ba? 2,000 ginto. 5,000. Ano yung ginawa ng 5,000? Agad-agad siya tumakbo at ipinangalakal yung kanyang 5,000. At ano yung ginawa ng 2,000? Kaagad din siyang tumayo, tumakbo, ipinangalakal yung 2,000 at bumalik sa kanyang amo. Sabi ng kanyang mga alagad, ito po ang aking 5,000 at ito pa po ang 5,000 pa na aking tinubo. Sabi naman ng 2,000, ito po ang aking 2,000 at ito pa ang 2,000 aking tinubo. Ano naman ang sabi ng isa na tumanggap? Sabi niya, dahil isa na lang sa akin at natatakot po ako sa inyo, kaya po tinago ko, nilagay ko sa ilalim, at ito po yung isa. Sino ang nalugdan? Ang nalugdan ng Panginoon ay ang 5,000 at 2,000. At anong ginawa sa isa? Yung meron sa kanya, kinuha pa at ibinigay doon sa tumutubo. Ang purpose natin, bakit tayo nakakilala sa Panginoon? Hindi tayo manatiling 20. Hindi tayo mag-add. Tayo ay multiplier. Tayo ay multiplier. Yung purpose na nilagay sa iyo ng Panginoon, hindi dapat iyan nahihinto sa iyo. Ibig sabihin, kaya tayo ay laging may pag-aaral, hindi nawawala ng assignment. Sa school lang ang matatapos yung ating pag-aaral na walang assignment. Pero sa ating paglilingkod, kahit ikaw ay may edad na, basta ang dila mo ay buhay pa, o kaya kahit di ka na nagsasalita, basta sanay ka magsulat, sanay ka mag-share, sanay ka magbahagi ng mabuting balita, ikaw ay mayroong assignment. Amen. Ano ba ang assignment natin? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Luke 4 verse 43, subalit sinabi niya, dapat kong ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita tungkol saan? Sa kaharian ng Diyos. Pagkat ito ang dahilan kaya ako sinugo. Pagkat ito ang dahilan. Ito ang aking purpose bakit ako sinugo. Para sa ibang bayan ay ang magandang balita ay makarating. Ibig sabihin, hindi lang para sa atin. Para din kay Ate Princess. Para din sa asawa ni Ate Princess. Para din sa anak niya. So lahat ng to na ginagawa natin, hindi tayo dito umuupo parang member ng SSS, saved, seated, and satisfied. Masaya ka na nagpapasalamat ka, umiiyak ka sa Panginoon, na pagka-depressed ka, hindi mo alam ang gagawin mo, may nagpipray over sa iyo. Masaya ka na pagka ikaw ay umaawit sa Panginoon, na natatanggal minsan ang konti-konti mong taba, nababawasan ang iyong kolesterol. Minsan ganun lang ba ang ating pagsisipa sa church? Kasi meron tayong benefit na nakukuha personal. Tama ba? We expect from God kung bakit kayo nandito sa church. Kasi alam natin, bibiyaya tayo ng Panginoon. Sino ba nagpunta dito sa church kasi gusto mapunta sa langit? Taas ang kamay. Diba?
Gusto natin mapunta sa langit, kaya ganoon ang ating pagpunta sa church. Pero hindi natin alam ang totoo na meron sa atin. Kaya tayo sa church, dahil ang pagkalikha sa atin, tayo ay mga citizens of heaven na. Iyan talaga yung original design sa iyo. Ang passport na nakatatak sa iyo, ikaw ay citizen of heaven. Kaya ka nag-church hindi para pumunta sa langit, para magkaroon ng biyaya mula langit, kundi para i-display ang langit para ng sa lupa. That is the message of Jesus. Dapat ko ding ipangaral. Dapat ko ding ipangaral na ako, ikaw, mahal ka ni Kristo. Ako, ikaw din ay anak ni Kristo. Ikaw din ay pinagpala. Ikaw din ay mayroong kagalingan. Ikaw din ay may pag-asa. Sino dito walang mga kaklase? Sino dito walang kaibigan? Sino dito walang kapatid? Sino dito walang magulang? Lahat ay meron, tama? Nandito ba sila ngayon? Wala. Ito ang mabuting balita. Ito ang ating purpose sa ibang bayan. Maaring ito ay hindi bayan. Maaring ito ay church. Diba? Church without wall. Pero kung titignan niyo po yung revelation na ito, mayroon pang ibang bayan na kailangang ipangaral ang magandang balita tungkol saan? Sa kaharian ng Diyos. So, ang ating pananampalataya na tinanggap sa ating Panginoong Jesus, hindi lang para tayo ay ma-bless. But, yung kaharian na tinanggap natin sa Panginoon ay para abante. Hindi para iurong. Hindi tayo urong-sulong. Hindi tayo parang sa katang urong-sulong ka. Bakit ka ganyan? Urong-sulong ka. Gary B yun, di ba? Tayo ay laging isusulong ang kaharian ng Panginoon sapagkat iyan ang pagkasugo sa atin. Sabihin mo, hindi ka lang pang church. Hindi ka lang pang church. Pang bayan. Panglipa ka. Pang palengke ka. Pang street ka. Pang mountain ka. Di ba? Pang pamilya ka. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy, di ba? Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, di ba? Yan ang ating panawagan. Yan ang kingdom of God. Ang kingdom of God, hindi lang siya basta church. Hindi lang basta siya ma-bless ka. Ang kingdom of God is the realm where God rules. Ulitin ko, it is a realm where God rules and His word is obeyed. Yung kanyang salita ay talaga namang sinusunod. Ay talaga namang sinusundan. Nandun ang salita niya, nandun ang instruction niya. So kapag inabante natin ang kaharian ng Diyos, nasa atin yung otoridad, nasa atin ang kapangyarihan niya, nasa atin ang pangalan ni Jesus. Pag tumapa ka saan mang territory, meron mang kalaban dyan, meron mang kadiliman dyan, because the kingdom of God is the realm where God rules, you take over, you rule, you take. Diba? You take the authority. Kaya sasabihin mo sa anak, anak, hindi pwede. Anak ta. Kailangan kitang iligtas. Kailangan mo si Jesus. Ipapanalangin kita. Mga kaklase, hindi pwede. Maaaring babagsak na tayo. Maaaring sa tingin natin, wala na tayong pupuntahan. Maniwala tayo, di ba? Declare ni Sister Joanne kanina. Pero ano ang nangyari? Mabuting balita. Dati na natatakot sila, baka hindi sila makapag-present. Yung kanilang dila ay parang natali. Pero the moment you take the domain of a king, no, I'm not a princess. I'm not a queen. I am a king. I'll take over. Huwag kayong matakot. Makakapasa tayo. And amen. Yes and amen. Amen. Nakapasa sila. At sila pa ang may pinaka-mataas na grado. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, ang ating pananampalataya dito mga kapatid, sabi sa 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang utos at hindi mahirap sundin ang kanyang salita. So, hindi mahirap talaga sundin ang kalooban ng Diyos.
Sapagkat ang tunay na tumanggap sa Panginoon, meron kaharian ng Diyos. Alam mo, the realm where God rules, His word is obeyed. So, walang mahirap pagka ang kalooban mo ay kalooban din ng Diyos. Ang kalooban mo, ang tibok mo ay apo mo. Sino dito hindi nagmamahal sa kanyang anak? Sino hindi nagmamahal sa kanyang asawa? Sino hindi nagmamahal sa kanyang kapatid? Lahat tayo nagmamahal. At sabi dito, kung mahal mo ang Diyos, lalong higit mahalin mo ang iyong mga kapwa. Kasi yan ang tibok ng Panginoon. Tibok ng puso ng Panginoon, we are united in winning souls. Minsan, tingnan nyo, pag outing, diba, minsan kahit wala kang pera, dahil mahal na mahal mo ang iyong kapatid. Mahal na mahal mo yung kaibigan mo. Minsan lang to, pare. Sige, papautangin kita, makasama ka lang. Minsan lang to, kapatid. Tara na, minsan lang tayo mag-i-enjoy. Kahit pautangin mo siya, kahit ilibre mo siya ng pamasahe, makasama mo lang sa outing. Pero pag sa gawain ng Panginoon, nung Biyernes, nagtatanong ako, ano ang challenge? Busy si nanay, busy si tatay, walang pamasahe, walang magbabantay sa anak, walang magbabantay sa kapatid. Pagdating sa kaharian ng Diyos, bakit laging may dahilan? Pero pagdating sa mga makakalayaw na mga gawain, lagi kang may paraan. Kaya napakahalaga, limilimiin natin. Ano ba dapat ang ating priority? Kung ito natanggap mo ang tamang purpose ng buhay mo, alam mo dapat i-priority ang oras mo sa buhay. Kasi ang buhay natin, di ba sabi ng Santiago, ay kagaya ng isang usok na lilitaw, pagkatapos at sandali, ay mawawala. Kaya, yung purpose na nilagay sa atin ng Panginoon, dapat patuloy nating diskutihin. Dapat patuloy nating siyasatin. Dapat patuloy nating hanapin. Dapat patuloy tayong mag-aral. Kung sa trabaho, gaano ka nagsisipag? Kaya mong magsipag hanggang Monday to Friday. Sa pag-aaral, minsan, anong oras ka natutulog? Gaano ka katagal nag-aaral? Gumagawa ng iyong thesis. Pero ilang oras lang tayo dito? 2 oras. Pero ilan ang dahilan mo? Pag sa pag-aaral, kahit nakakapagod, kalayo-layo, nakakarating ka doon sa iyong paparoonan, pero temporal. Pero pagdating sa kaharian ng Panginoon, the realm of God, where His word is obeyed, bakit parang tira-tira? Ibig ko sabihin, tira-tira, di ba? Pag magbibigay, sabi sa Malakay 3:10, bakit natin pinagnanakawan ng Diyos? Ang binibigay mo sa Panginoon, pilay na manok. Paano naman pag nagtinola? Ano itsura ng ano? Balik. Bulag na manok. Kung ano lang ang tira sa iyo, yun lang ang dadalhin mo sa kaharian ng Diyos. Hindi ba nakakalungkot? Pero ito ang buhay natin, sabi ng salita ng Panginoon. Sinugo kita para ipangaral ang mabuting balita sa kabilang bayan. Para ipangaral ang mabuting balita na mayroong kaligtasan. Pero papaano natin, tayo mga nandito, bebente tayo, papaano tayo ganoong kapursigi para madiskubre ang purpose natin, para hindi natin masabi na akala natin ang kamatayan ang pinakamatinding trahedya sa buhay. Pero pagka nakita mo talaga ito, nakita mo ang sitwasyon, sabi ng Panginoong Jesus, nung siya ay bago mamatay sa krus ng Kalbaryo, patawarin mo ang iyong mga anak sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Pag nakita mo ang purpose mo, makikita mo the greatest tragedy in life is not death, but living life without purpose. So,
Paano ba ang purpose ko, Pastor? Paano ba ang gagawin ko para yung purpose ko makita ko ano ba ang mga tamang priorities, ano ba yung mga wrong priorities na aking nilalakaran para ako ay patuloy na makagaya ng kawangis ni Kristo na ako ay tinawag na ang layunin ko, meron mang kabilang bayan na ako'y tatawidin. May kabila pa akong ilog, may kabila pa akong tulay na tatawidin para abutin ang mga pamilya ko. Paano po ang gagawin ko? Kailangan po talaga tayo ay sumunod. Diba? Yun lang naman ang ating pinag-aralan last time. Si Andrew, si Simon, nung siya ay nagsusulsi ng kanyang lambat para ihayag sa sa dagat, nakita ni Jesus, kayo ay alagad ko, tara, follow me. Kayo ay alagad ko, tara, follow me. Kayo ba ay alagad ni Jesus? Follow me. Pag ba may mga gawain tayo, are you ready? Pag may outing ba, ready rin kayo? Ready? Diba? Ano gusto mo? Masaya, diba? Sa pag-aaral, masaya ka lang, masaya ka sa pagtatrabaho, o masaya ka, nagtatrabaho, masaya ka, nag-aaral, masaya ka din naglilingkod. Diba? Masaya nang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, pero masaya ka pa din naglilingkod. Diba? Pag ikaw ay pumunta sa church, ang nakita mo lang para ito ay ritual, para minsan makabawas-bawas ng kasalanan. Kasi kagabi meron akong nagawa, makapunta ng church para makabawas-bawas ang kasalanan, mapag-pray over para malinis uli ako ni pastor. Ganyan, ang naging tawag sa iyo ay religious. Para pag sa atin na lang, lagi na lang umiikot ang buhay mo, makabawas-bawas ng kasalanan, makabawas-bawas ng mga ginawa mong mali. Pero we are in the kingdom domain. Meaning, pag in the kingdom domain, ang isip mo hindi lang para sa iyo. Ang isip ng Diyos ay para sa lahat. Ang isip ng Diyos ay para sa bansa. Ang isip ng Panginoon ay para sa kapakanan ng lahat. So, ang iyong pinupuntahan dito, religion makes you religious. But when you seek the kingdom of God and His righteousness, you make yourself righteous. Right relations with God. Right thinking. Right doing. Kung ano ang pinapagawa ng Diyos, hindi kung ano ang pinapagawa ng grupo. Kung ano ang mabuting kalooban ng Diyos, hindi kung ano ang mabuting layunin ng grupo. Kasi kung nasaan ang presensya ng Diyos, alam niyo ba mga kapatid, nandun ang kalayaan. Kalayaan sa addiction. Kalayaan sa pornography. Kalayaan sa mga mahihilig sa laman. Kataasan ng loob. Kalayaan sa pagbo-boyfriend. Kalayaan sa pag-girlfriend. Pakikipag-sex without marriage. Nandun ang kalayaan sa presensya ng Panginoon. Ang religion, itatago ka niyan. Sa kasalanan, okay lang, magkasala ka. Pero sa kingdom ng Panginoon, itatama ka niya. Dahil sa kingdom ng Panginoon, pag naranasan mo ang banal na Espiritu, di ba, nananalangin tayo kanina, Come Holy Spirit, follow me now. Pag bumaba ang presensya ng Diyos, ikaw na lukog ka sa kadiliman, pag ikaw ay naranasan mo ang presensya ng Diyos, makikita mo, Lord, I surrender. Itatapon ko yung sigarilyo na to. Itatapon ko yung droga na to. Nag-aalipin sa akin. Itatapon ko lahat ng mga bagay na ito na nag-aalipin sa akin sa kamatayan, sa kasalanan, because hindi ako religious. I am righteous in the sight of God. Pinalaya tayo sa kaguluhan. Inaayos tayo. Diba? In Him we live sa Acts 17 na ang ating hininga ay galing sa Diyos. Ang ating hininga ay galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, for these 2 years of our existing, the Hub of Christ, Habitation of United Believers, let's get out and take rule and rule over, because Genesis 1:26-27, we are created to rule over the fish, all over, creeping, lahat. We have the authority to take dominion. That is your authority. Kaya mga tatay, di ba, iyan ang unang kaaway natin, na ang unang makuha ng kaaway ay ang mga tatay.
Kaya ang mga tatay gusto, ito, pare, shut ka muna. Meron din dito, patay sindi. Minsan lang, marami yung gumagawa. Tsaka di naman malalaman ni Mrs. Tapos naulit na naman. Tapos naulit na naman. Hanggang di mo na malayan na disalign ka. Nawala ka na. Pero babalik tayo dahil tayo dito ay pinalaya na ng Diyos. Hindi tayo makakapagpalaya, mga kapatid. Kung sino man sa inyo ang hindi pa nakakalaya, repent, for the kingdom of God is at hand. Hindi tayo makakapagpalaya ng mga inaalihan ng demonyo, inaalihan ng anumang espiritu, lahat ng klaseng espiritu, hindi tayo makakapagpalaya hanggat hindi tayo buo sa ating tinanggap na kalayaan. We need Jesus. We need Him. We need to grow up. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang baby pa. Yes naman, mukhang baby pa daw. Mukhang baby, walang Mukhang pintus daw. Ako po, pag ikaw ay ilang taong ka na sa pananampalataya at mukha ka pa ding baby, alam mo hindi na nakakatuwa. Kasi ang baby laging umiiyak. Tama? Hihingi ng gatas. Kailan ka ba? Huli dapat uminom ng gatas. Di ba dapat dumating ka sa point na ikaw ay solid food na? Na pagdating mo ng 5 years old, hindi ka na nagdidede. Dapat ikaw ay nasa baso na. Na pagdating naman ng 10 years old, ikaw ay kumakain na ng laman. Kumakain ka na ng manok. Ikaw, pagdating mo ng teenager, hindi ka na nagchuchupon. Imaginin mo ang tatay mo, JJ, nakachupon. Tingnan mo ba? Parang nakakaloko, di ba? Ganun din kung tayo, we are not creating a children's church. Our purpose, we are not created to build a children's church. We are created here, tayo nagpa-pioneer ng simbahan, bear with us, kasi mahirap mag-pioneer ng church. Labanan talaga ito, hindi sa laman, hindi sa pera, kundi sa spirit man. Labanan talaga ito, habang maraming binubuo, kagaya ni Joanne, maraming mga binubuong mga kabataan, grabe ang kaaway. Because our church is without wall. Laging nakatunghay. Di ba? Pag uwi mo pa lang, puspos ka dito, pagbalik mo, tumba ka. Kasi, pipersecute ka ng mga kapatid mo. Pipersecute ka ng nanay mo. Pipersecute ka. Ano ba namang pinupuntahan mo? Hindi ba mo naman pwede kang umabsent? Ganyan ang sabi sa akin, hindi ka ba pwedeng umabsent? Birthday mo naman. Hindi ka ba pwedeng umabsent? Meron naman tayong family gathering naman. Patay naman yung ate mo, hindi ka ba pwedeng umabsent? Pero kapag may conviction ka sa puso mo na ang pinuntahan mo dito ay pagkatayo ng kingdom of God, alam mo, sa pagsunod mo, makikita nila, kailangan nila ang Diyos na nakilala mo sa lugar ng habitation of united believers of Christ. May nagliligtas na Diyos sa lugar na ito. At sa pamilya mo na wala ang kaligtasan, you speak Jesus for your family. You speak Jesus for your friend. You speak Jesus for your co-employer. You speak Jesus to your boss. Because Jesus is the King of all kings. Hindi tayo nagtatayo ng children's church. We are building the church of God inside sa ating mga buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na baby. Hindi ka na baby. Ano ka na ngayon? Diba, tayo ngayon ay mga mangangaral. Pangaral, ibig sabihin, huwag tatahimik. Huwag kang tatahimik. Ang kaaway gusto mahiyain ka. Ang kaaway gusto sabihin, itiko mo yan, bibig mo. Tatanggalin ko yung bibig mo na yan. Hindi. Yan ang kaaway. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ipangaral, sabihin mo, ipaalam mo, huwag kang tatahimik. Huwag kang mahiyain pagdating sa gawain. Pagdating sa kasalanan, minsan ang tao, todo bigay. Diba? Ang kanta natin, dapat todo bigay sa pagpupuri, hindi todo bigay. O sa iyo na ang aking katawan. Sa iyo na lahat. Sa iyo na ang aking pera. Lulustayin ko sa sugal. Sa iyo na, ito o, bakimkim. Ako na paalala dyan sa puntador. Gagastahin natin dyan.
nandito tayo para magpundador ng kaharian ng Diyos. Nandito tayo para ipangaral ang salita ng Diyos. Nandito tayo. Kaya tingnan nyo, gaano man tayo kagaling, biruin nyo, magaling ako magsalita. Kung wala namang tagapakinig, Wala rin. wala din. Gaano man ako maghanda. Naku, di pa ako natulog. Alam niyo po ba, di pa ako natulog. Nag-alaga pa ako, na ganyan. Kung wala naman kayo, anong silbi ng aking mga sakripisyo? Kaya napakahalaga na yung purpose natin, dinadala natin ang mga tamang tao. Para yung purpose natin, ma-serve natin. Paano tayo mangangaral kung wala naman tayong ini-invite? Sige nga, mag-B-group ka. Tapos wala namang tao. Gaano ka naghanda? Ilang oras ka naghanda? Wala namang tao. Mas mahalaga, makipagkaibigan ka na lang kaysa mangaral ka pa. Kaya tayo ay merong evangelism, kape at pandesal. Kaya ako nananalangin bago mag-big group, kung maaari makapagkape pandesal muna tayo ng 1 oras at saka tayo mag-invite. Kasi yung itong kape at pandesal, si Kristo ipakilala to everyone, ito talaga yung ating market. Makipag-usap ka na wala kang iaalo, baka sabihin sa iyo, nababalo ka ba? Hindi nga kita kilala, di ba? Pero pag meron kang iaalo, madaling makipagkaibigan. Amen ba? Amen. Kaya napakahalaga ito, know your priority, know your assignment. Tumaas dapat yung level natin na di lang tayo nagsisimba, hindi lang tayo nagpupunta dito para makareserve ng pagpalubag loob. Lord, salamat. Kundi makita mo talaga, sabihin mo sa katabi mo, makita mo ang purpose mo. Makita mo ang purpose mo. Ang purpose natin is finding meaningfulness of what you are doing. Do not worry, sabi sa Luke 12:21 to 31, di ba? Sabi sa verse 22, do not worry, huwag kang mag-alala sa mga buhay, sa bawat buhay. Kung ano yung iyong kakainin, kung ano ang iyong isusuot, but for life is more than food. It's more than clothes. Ang ating buhay, sabi sa iba pang version sa Romans na we are created for a purpose, for holy living, for holy things. So, makita mo ang meaning ng buhay mo ay hindi lang para sa anak mo, hindi lang para sa mga magulang mo, kundi ang mataas na purpose ng buhay mo na sabi sa Luke 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating para hanapin at iligtas ang nawala. Kung yan ang purpose ng Panginoon, para iligtas ang nawala, na tayo ay nakatanggap, tayo man ay minsang nawala, minsan nagwawala pa rin. Ano man ang ating sitwasyon, yan ang purpose ng Diyos para hanapin ka, pagpalain ka, pagalingin ka, bigyan ka ng pag-asa. Dapat dumating din tayo sa level ng ating pananampalataya na dapat ako man din ay nagiging pagpapala. Dumating, no? Ano ba ang challenge? Bakit minsan hindi mo marinig ano ba ang assignment mo? Sige nga, tanongin ko kayo. May assignment sa eskwelahan. Tapos, hindi mo alam yung assignment. Ano kaya ang nangyari? Siguro nakikipagkwentuhan ka, no? O kaya meron kang ka-chat. Yung crush mo nag-chat. Sabi na, dito na ni. Where na you? So, mayroong distraction. Ano ba mga challenge? Bakit hindi mo marinig ang panawagan mo? Lahat kasi tayo may panawagan eh. So, minsan, kailangan natin malaman kung ano ba ang purpose natin. Napakalinaw naman na ang Diyos dumating para iligtas ka. Pero sa atin, bakit ganun eh? Walang dating. Sa inyo lang yan. Sa mga malalalim lang yan sa salita ng Diyos. Sa mga malalalim lang yan manalangin. Sa mga baliw lang yan. Sabi nila, di ba? Nagtataas. Baliw lang yan. Pero pag nakakita mo, saan nga ba talaga ako galing? Sino ba dito galing sa unggoy? Tingnan mo nga. Wala, di ba? Ang mga nakasimangot galing daw sa unggoy. Wala nakasimangot. Diba, sino ka, saan ka galing? At bakit ka nandito? Kung alam mo saan ka galing, sasabihin nila sa nanay ko, ang nanay mo pala mura. Ang nanay mo nagbiwete. Ang nanay mo, kung doon ka galing, alam ko lang gagawin ko, ganyan din ako. Pupunta ako sa palengke, tumama, 22, 21. Ay, tumama ako. Kumare, tumama ako, huwag kayong babalato.
So, magiging ganun ka na lang din kasi yun yung tinitignan mo. Dahil kung saan ka galing, yun ka magiging. Tama ba? So, maraming mga drug addict, mga pusher ng mga magulang, yung mga anak nila ay nagiging ganun din. Mga lasinggerong mga magulang, yung mga anak nila, ganun din. Mga sabongero din. Mga bungangera. Totoo, hindi nangyayari. So, kailangan natin putulin ang sumpa dahil hindi ka galing sa unggoy. Hindi ka galing sa kasalanan. Maaring si Eva at Adan ay nagkasala, pero tandaan natin, may isang nagkasala at lahat ay napahamak. Pero may isang Diyos na nagkatawang tao at maraming nakalaya. At galing tayo sa Diyos, galing tayo kay Kristo Jesus, na ang kanyang panawagan ay iligtas ang nawala. At ikaw yon, kapatid. Nandito tayo para magligtas, maging pagpapala, maging mabangong samyo sa ating paligid. Ngayon, alam mo na. Bakit hindi mo alam yung iyong assignment? Ngayon, alamin mo na. Kasi kung yan ang purpose mo, makikita mo, ganito pala ang bigay sa akin ng Lord. Ganito pala kahalaga ang meron sa akin. Naalala nyo, yung isang, may pera ako, di ba? Nasaan ba yung 1,000 ko? Wala na po. Nawala, dito, oy. Ay, yung, ano na lang, yung 1,000, inagis ko siyang ganun eh. Napaktapakan ko, nilagay ko pa sa basurahan. Tapos sabi ng isang bata, sabi ko, mahalaga pa ba yan? Oo naman, akin na lang yan. Di ba sabi pa nga ng isa, eto yung bulsa, sa akin yan. So kahit gaano mo siya tinapak-tapakan, nilukot-lukot, ito ang purpose ng Diyos. Kahit nawala na siya, dahil itong value na to, hindi nagbabago, madumi man siya, mabulok man siya, anuman ang klase na siya ay matagpuan ng Diyos. Dahil siya ay may halaga sa Diyos. Anak ko yan. Amen. Kahit nakulong yan, mabait yan. Anak ko yan. Kahit anong nangyari dyan, hindi nagbabago ang pagtingin ko dyan. Sapagkat special siya sa Panginoon. Amen. Nawala lang siya, pero hindi siya nawawala sa puso. Amen. Kapag nakita mo, mapapaiyak ka na lang sa Lord. Panginoon, patawad. Kung ako'y nagkasala, kung ako'y naligaw, hindi ko alam kung saan ako tutungo, pero ngayon, ang Diyos natagpuan ako. Natagpuan ako ng Diyos. Ang dating lukot-lukot, aayusin niya, titignan niya, papaliguan niya, bibihisan niya, hanggang one day, magagamit na ito. Diba? Kaya huwag mo sasabihin, ay, hindi naman maniniwala, ano yan? Saksi ni ano yan? Ay, saksi ni ano yan? Iglesia? Ay, lahat na ay, ano yan? Nagulat nga ako doon sa amin sa Big Group na St. Vincent. Sabi, ay, meron sa Batista. Merong Baptist. Merong Iglesia. Ay, meron pa Katoliko. Sabi ko, tingnan nyo, si Jesus, para sa lahat. Para sa nawawala. Nakita niyo yung mga bata, di ba Iglesia yun? Yung nandun sa likod ay sa Batista. Yung isa naman ay, ano yun? Baptist. Ako lang yata born again doon. Yung isa naman, di ba? Sabi Catholic. So nakita niyo. Kahit saan man tayo grupo dalhin, hindi nawawala ang pagkalikasan. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahalaga. Huwag lang tayong masipag mag-aral. Huwag lang tayong masipag magnegosyo. Huwag lang tayong masipag maglaba. Maging masipag tayo sa gawain ni Kristo. Alam niyo ba ako? Sabi ko masipag ako eh. Masipag talaga ako nung bata ako. Favorite ako ng tita ko, lagi na utusan. Pag linggo, talaga namang bao ko, 1,000. Walking distance lang ako. Kasi nga, favorite ako, binibigyan talaga ako ng aking ano. Nakakabili ako ng Converse, mga branded ng mga damit.
Mahirap lang kami. 6 kaming magkakapatid. Ang tatay ko ay karpintero. Ang nanay ko ay nagtitinda ng bangus sa Plaridel. So, masipag ako. Minsan sumasama ako sa nanay ko. Alas 2 ng madaling araw, nagtitinda kami ng bangus sa palengke. Nag-aalok kami. Pag nakabenta ako ng 100 piso kada kilo ng bangus, sa akin yung 20, tatago ko. Nay, sabi ko, 80 lang yung sinabi ko. Pero nasa akin na 20, mas malaki pa ang kita ko sa nanay ko. Alam mo ba, masipag ako, madiskarte ako, pagka ako ay galing pa ng na wala akong ginagawa, mag-a-apply ako sa library ng isang building sa nursing. Nandun ako, nagagawa ako ng sa mga books, nag-cover ng mga libro, quiet, please. Pagkatapos naman, pumunta naman ako ng Jollibee. Quiet naman doon. Dito naman, good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to Jollibee. Pag uwi ko, maglilinis pa ako. Pag gising ko, masipag talaga ako. Pero alam niyo ang kulang. Wala akong Kristo. Kaya lagi ako malungkot. Kaya lagi ako luhaan. Pero alam niyo, nung tinanggap ko ang Panginoon, yung pangarap ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa akin. Alam mo, kung di ako naglingkod, hindi ako sasagutin ni Pastor Don. Hindi kami magkakaanak, hindi kami magkakapamilya. Yung pangarap ko, inigatan pa ng Diyos. Amen. Tingnan nyo. Maaaring sa simula, mahirap. Walang paglilingkod na walang sakripisyo. Pag walang sakripisyo, hindi yan paglilingkod. Maaring sa labas, kahit di ka naglilingkod, puno ng sakripisyo, puno ng pagtitiis, puno ng paghihirap. Pero pag nilagyan mo ng paglilingkod ang iyong sakripisyo, nakita ng Diyos ang puso ko. Nakita ng Diyos na trainable ako, nakita ng Panginoon na kaya kong magbago. Na kapag sumunod ako sa Kanya, dahil totoo ang pag-ibig ko sa Kanya, na yung aking mga masipag, papalitan niya ng ginawa. Kaya alam mo, napakaginhawa ko pag nandyan ang misis ko. Nakikita ko si Kristo sa buhay. Napapahinga ako. Kanina nananalangin siya. Sabi ko, Lord, may nananalangin na uli. Pag-worship. Salamat. Kasi struggle ko yan. Manalangin habang ako'y nagigitara. Tingnan nyo. We are partner in Christ. So, bubuuin ng Diyos ang mga patutuon niyo. Bubuuin ng Diyos ang pagkatao niyo. We need Jesus. We need this church. Huwag tayong papayag na ang purpose mo, di mo makita malinaw. Pag nakikita mo madilim, huwag ka pa rin hihinto. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Ang gusto ng Diyos, mayaman ka na, may Kristo ka pa. Amen. Amen? Mayaman ka na, may Kristo ka pa. Ang gusto ng Diyos sa akin, hindi lang ako mag-isang naglilingkod. Hindi lang ako masipag naglilingkod. May kasama ako, Pastor Donna. May kasama akong Benjamin. May kasama akong Nehemiah. May kasama akong Jeremiah. Amen. At may kasama ako mga pamilya ko sa harap ko. Ganyan, magpala ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga, kung tayo, sabi dito sa Ephesians 5:8-9, kung dati tayo ay nasa kadiliman, ngayon tayo ay nasa kaliwanagan na. Sapagkat ngayon nasa Panginoon ka na, mamuhay kayong nararapat sa mga taong nasa liwanag. I invite you everyone. Kapag di mo na alam ang liwanag, Lord, I surrender. Surrender mo lang sa lahat. Surrender mo lang lahat ng iyong hinaing sa Panginoon. Lahat, kahit kagalingan mo, God is not looking for your ability. He is looking for your surrender. God is not looking for your ability. He is looking for your surrender. Kagaling mo nga sa lahat. Nasaan ka? Nandito, tahimik, nakikinig. Sino ang gagamitin ko? Yung magaling o yung nagsusurrender? Diba? Yung nagsusurrender. Kasi kaya kung ang batong puso, kayang palitan ng Diyos ng pusong laman. Amen. Ang dati, kaya niya
baguhin. Hindi makikita ang dati sa iyo. Ang makikita sa iyo ay banal na Espiritu. Kaya hindi ka matatakot sumunod. Hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na sa iyong pagsunod, sa iyong pag-surrender, mga kapatid. Alam mo, ang totoong lumalagok simbahan, mga kapatid, kingdom growth is measured how much soul is resting. Ang totoong paglago ng simbahan, ang ilan ang mga kaluluwang nagbago. Ilan ang mga suwaing ang naging masunuring anak. Ilan ang mga palamura. Pero ngayon, puro papuri ang nasa labi. Yan ang binibilang ng Panginoon pagdating sa kingdom growth. Kung yan ang purpose natin, to advance the kingdom on earth, di ba? Let your kingdom on earth as it is in heaven, di ba? From earth as it is in heaven. From earth, di ba? Yan ang panawagan natin. Binigay na sa iyo, mga kapatid. Sabi sa Matthew 16:18-20, ibinigay na sa iyo ang susi ng kaharian na langit. Tingnan mo nga yung kamay mo. May susi yan. May susi yan. Sabi dito, may susi ka ng kaharian ng langit. Ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal mo sa langit. Ano mang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang alagad, huwag niyong sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Yan ang hiwaga. Kapag ikaw na-serve mo ang purpose mo, whatever you bind on earth will be bind on heaven. So, ibig sabihin, itong mga sutil kong anak, sabi, walang sutil sa langit. Nasa iyo yung kamay. Nasa iyo ang susi. Ano gagawin mo? Ikaw talaga. Porotin mo pala. Nasa iyo pala ang susi. Nasa iyo ang kapangyarihan. Ibinigay na ng Panginoon mula nang siya ay nagkatawang tao, namatay, at ang Espiritu na bumangon sa Espiritu ng patay ng katawan ni Kristo ay siyang Espiritu na iyong tinanggap nung nakakilala ka sa Kanya. At sabi ng Panginoon, this is the keys of the kingdom. This is the keys. Meron ka ng susi. Kaya huwag mo sasabihin, talo na naman ako. Hindi ko na naman napasunod. Hindi ko na naman nagawa ang purpose ng Panginoon. Huwag mo nang sabihin niya. Because you are baptized. Sabi sa Matthew 28:19, yan ang purpose natin. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We are disciples. At ito, marami pa tayo pagdadaanan, mga kapatid. Ang pagiging disciple ng Panginoon ay hindi mo lang malaman assignment. Meron niyang training. Meron niyang kaagaw. Maraming kaagaw yan. Sa ating pagdi-disciple, maraming kaagaw. Maaaring pag-aaral mo, kaagaw mo. Maaaring yung technology, yung cellphone mo. Buti pa yung cellphone, umaga nabubuksan mo. Ang Bible, naku. Hinahanap mo, hindi mo makita. Saan mo nga ba nalagay yung Bible? Buti pa yung natetext mo. Pero yung mga pastor mo, Pastor, ano ba yung gagawin ko sa ganito? Paano ko ba ito sasabihin? We need counselors para tayo ay maging matagumpay. Minsan, sobra ka nakagagamot, siyam na yung gamot mo. Araw-araw, lahat na lang ng maintenance, ininom mo. Nakakalimutan mo na ang dakilang manggagamot pala ay si Kristo. Hindi ko sinasabing mali yan. Pero ang tunay na kaligtasan ay nandoon sa ating pag-serve ng purpose natin na tayo ay pinadala dito. Therefore, sabi ng Panginoong Jesus, nung siya ay umakyat sa kanan ng Ama, sabi niya sa kanyang mga alagad, kina Andrew, di ba, kina Simon, kina Peter, na dating si Simon, sabi niya, yung mga alagad nila, go and make disciples of all nations. So, ibig sabihin, si Gigi, hindi ka lang pala pang
St. Vincent? Amen. Pang-Australia ka pala? Wow. Wow! Si Nanay, hindi ka lang pala pang-street dito sa St. Vincent. Pang-street ka din doon sa New York. Diba si Ate Ems, hindi ka lang pang unahan. Doon ka din pala sa unahan ng Italy. Sabi dito, therefore, and make disciples of all nations. Nagulat ako sa mga kabataan ng The Hub of Christ. May kanya-kanyang pamasahe. Nandun sila sa Thailand at sila'y nagbabahagi ng mabuting balita. Many nations ang kanilang kaharap. India, lahat, Sri Lanka, sila. At sabi, doon, alam niyo ba, yung pinaka organizer ng event na yun, sabi pa nila, kami daw ay magpapa-advise kina Pastor Doc, Pastor May bilang spiritual advisor nila. Tingnan mo, therefore, go and make disciples of all nations. Hindi ba totoo nangyayari? Kaya huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Ang ating pang senior pastor, si Pastor Doc, kilala nyo, siya ay kuba. Hindi lang kuba, ilay pa. Diba, ganun siya. Tapos may saklay. Paano nangyari? Because this is the command. This is the kingdom of God. No matter what happened, the word of God will be obeyed. Because the domain we have is not the domain of children's church. The domain we have is the kingdom of God, where the word of God must be obeyed. And God will rule over. Nakita nyo? Kaya excited na ako. Pupunta akong Indonesia. Pupunta akong Australia. Pupunta akong Japan. Pupunta akong Thailand. God will provide. Totoo mangyayari yan, mga kapatid. And this is the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and they shall the end will come. Mararanasan niyo yan, mga kapatid. Huwag lang kayong ihiwalay sa source. Huwag kayo puro sa resource. Kundi sa source. Diba, resource, okay lang, ay wala magbabantay. Magsisimula na naman ako, patapos na ako. Huwag kayong mawawala, huwag kayong di-disconnect. I tell you, mahirap ma-disconnect. Mahirap bumalik sa kadiliman. Mahirap na makabalik. Mahirap na. Kasi ang kaaway hindi ka nabibitwan. Eh kapag nagustuhan mo yan, pagka nagustuhan ng laman mo yan, naging mataas ka, ayaw mong magpatawad, nahihiya ka, natatakot ka ng magpakita, yan na ang meron ka, mahirap. Balik tayo. Sabi sa Philippians 4:9, whatever have you learned or heard from me or seen, di ba? Ano ang iyong natutunan? Ano pa ang iyong nadinig? Ano pa yung nakita sa akin? Sabi dito ni Apostol Pablo, put it into practice. Meron talaga tayong pagpa-practicean. And the God of peace will be with you. I rejoice greatly in the Lord. At last, you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned. Amen. Practice these things. Wala tayong mapapractice yung mga assignment natin. Babagsak tayo sa ating mga homework. Alam nyo, pag di natin in-exercise ang ating mga natutunan, hindi natin in-practice, hindi natin ginaya ang mga ginagawa ng mga lingkod. At nagtatago ka sa dilim, nagtatago ka sa mga pastor mo, nagtatago ka sa leader mo. Pag nagkita kayo, bigla ka na nawawala. Ay, nakita ko itong tao to, pero parang bigla nawala. Naging invisible, nagkakaroon ng magic. Huwag kang ganun. Huwag kang magtatago sa nag-aayos sa iyo. Lalo kang magpakita. Because ano ang gagayahan mo? Diba, ang Panginoon, hindi mo naman yan nakikita. Hindi mo rin yan nahahawakan. Pero pag nakikita sa iyo ang totoong pag-ibig, ang gentle spirit, sabi ng salita ng Panginoon, if you have the compassion, if you have the love like me, parang nakita mo na rin ang Panginoong Jesus. Parang ang umakap sa iyo ay Panginoong Jesus kapag totoo ang puso mong tumanggap sa Kanya. Kaya practice these things. Pag uwi nyo ng bahay, imilimiin nyo, nasa na ba ako sa purpose ko? Nasa na ba ako sa assignment ko? 100% na ba ako?
Alam ko na ba yung assignment ko? Naka 10% na ba ako? Kapag iyan ang ating ini-evaluate, alam mo, ipapakita sa iyo ng Panginoon mga tamang tao, mga tamang opportunity, mga tamang salita, kagaya ng kay Sister Joanne, mga tamang salita, sa gitna ng mga negativity, sa mga gitna ng mga mapapangit na naririnig, at sa mga sitwasyon, di ba? Sa gitna ng sitwasyon ko, sa harap ko, maglilingkod pa ba ako? Pero sinasabi ng Espiritu ko, no, trust in the Lord. Trust in the Lord. Sa gitna ng sitwasyon, totoo, may bagyo, totoo, mayroong kakulangan, mayroong sakit, mayroong kawalan ng pag-asa. But in my spirit, I practice this one. Pag pinractice ko, no, I trust in the Lord. I trust one day, one at a time, as I serve Him, makikita ko, Lord, You save me from this. You save me. Thank You, Lord. Your amazing grace. Thank You, Jesus. Mapapahaliluya ka na lang, Lord. Glory to You. Salamat. 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 Ako'y mayroong nangihiling. Sa gitna ng init, meron akong nasisilungan. Sa gitna ng bagyo, meron akong bubong na napupunta. At ito yung presensya ng Diyos. Hindi mo ito makikita kung saan-saan. Hindi ito makikita basta-basta ng kung sino-sino. Walang ibang makakakita nito. Kayo na mga nakakinig dito sa lugar nito. Mabuti ang Diyos, hindi po ba? Amen. Mananatili lang tayo sa Kanya. Amen? Mananatili sa iyong hiling, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong hiling, na masumpungan ka sa dakong lihim. Thank You, Lord. Panginoon, nais ko sa ganda mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking dugo.